Di ba? Hello? Okay. Di ba may inayain sa sobra? Amen. Halimbawa, nung nagtutupad sobra, may inayain ka rin? Kapal. Mahirap sumangitan, no? Kulang. Amen. Amen. Di ba? Madilim magbigay pag sobra. Pero mahirap magbigay pag ikaw ay nagbubulag. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kaya kailangan maranasan mo yung sobra. Para makapagbigay. Amen. Amen. Tama ba? Okay. Tama ba tayo? Okay ba tayo? Naiintindihan po ba natin? Kaya kailangan kayo mamangka. Kasi pag sobra, halimbawa, sobra yung cellphone mo, bibigay mo yung isa. Amen. Halimbawa, sobra yung sapatos mo, bibigay mo yung isa. Halimbawa, sobra yung damit mo, bibigay mo yung isa. So sabihin mo ulit sa katabi, dali pa naman bigay pag sobra. Amen. Anong pangako ng Diyos? Siksik, liglig, at? Di ba mga pao? Hindi niya sinabing siksik, liglig, at tama-tama, duga-duga naman. Siya, kumusta ka? Brother, kumusta ka, sister? Nag-iwan niya. Mabibili yan din. Kaya, ito, kumusta ka na kapatid ng tayo natin? Ito, nakakaraos din. Grabe. Hallelujah. Paano ka mamalaw ang blessing ito nakakaraos ka kapatid? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, panahon na para maranasan mo yung sobra-sobra. Amen. Amen ba? Di ba? Pag sobra, binibigay sa iba. Tandaan niyo po yan. Hindi tinatago sa ref. Amen. Di ba mas maganda pag nasobrahan mo ng pagluto ng pansit, ibigay mo na lang sa kapitbahay mo. Isa rin kayo, magpapagkira na ani. Maliwalang masamit. Duga? Sino dito nagluto ng pansit tapos nilagay niya sa ref, pinaingin mo, masarap pa ba? Ayun na. Mas maganda yung pamigay mo na lang, masarap pa sila. Naging blessing ka ba? Diba? Okay ba? Amen. Okay. Kaya pag nagluto kayo, mas maganda sobrahan niyo. Grabe ka naman, pastor. Chiksik, ligay, kumanabaw ka doon. Diba? Alright. Now, siguro nag-iisip kayo, bakit yan ang project ni Pastor. But anyway, ito po yung catch. Basahin po natin ang Luke chapter 12. Okay? Okay. Luke chapter 12. Mas maganda pong NIV. Umpisan po natin sa verse 13. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, habang hinahanap nyo, magaling ng bigay. Okay? Come on. Hallelujah. Mga ayaw maniwala, sa katabi nyo, sabihan nyo ulit, magaling magbigay. Ikaw ang sabihin. Okay? Huwag magkila. Alam mo nila. Luke chapter 12. Sige. Gusto ko ang time ko na mahanap nyo para hindi ko sinasabi. Makita nyo sa salita ng Diyos. Yeah. Ito po si Jesus, nagtuturo po siya naglalakad. One time, may isang tao na nagtanong sa kanya. Hindi nagustuhan yung tanong. Kaya kahit na hindi nagustuhan ng tanong ni Jesus, sinagot pa rin. Ito ang tanong. Someone in the crowd said to him, verse 13, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Kalahin mo, itong tao ito, inuutusan niya si Jesus. Ikagagad rin Jesus. Sabi niya, Lord, ipagapat sa may agit.
Ya iyakan ko at sa may mana. Okay? Bakit maraming problema yung mana? May nagpapatayan dahil sa mana. Diba? Ito ngayon, alam mo, ang galing eh. Tapos sinagot siya ni Jesus, verse 14. Jesus replied, "Man, who appointed me a judge or an arbiter between you?" Sino? Sino nag-appoint sa akin para maging judge ninyo? Galing ano? Sinagot din siya ni Jesus. At ito po, sabi niya, verse 15. Then he said to them, "Watch out." Anong ibig sabihin ng watch out sa Tagalog? Ha? Watch out. Ano? Alwaran. Pangasinan? Alwaran. Pero sa Tagalog, ano sa Tagalog? Mag-ingat. Diba? Mag-ingat. Pag sinabi nila mag-ingat, ano ibig sabihin? Mayroong delikado. Diba? So ito sabi niya, watch out. Be on your guard against all kinds of greed. All kinds of greed. Lahat ng kasakiman. Ang kalaban ng pagbibigay ay anong kalaban ng pagbibigay? Anong kalaban ng pagbibigay? Ika-agong. Sabihin mo ulit sa katabi mo, madaling magbigay. Diba? Minsan bakit nag-aaway ng kapatid? Ayaw? Oo, ganyan sabi niya. Diba? Totoo yun. Ano ito, warning ni Jesus sa atin, mag-ingat kayo sa anumang form ng kasakiman. Okay? Amen ba? Dangerous yun. Okay? Sabi niya, life does not consist in the abundance of possessions. Hindi daw masusukat ang buhay mo sa mga ari-arian mo kung ano mang mayroon ka. Amen? Amen ba? Sinong sinusukat niya ang buhay niya sa kanyang malaking bahay, sasakyan, okay, magandang damit, magandang tablet, magandang cellphone. Pero, di ba, minsan sinusukat natin ang tao sa mga ganyan. Sipuhin mo yung katabi mo. Mamin ka na, saan ganyan ka din? Ako. Oh, di ba? Come on, di ba? Hello? Amen. And yet, itong warning ni Jesus, sabi niya, life does not consist on the abundance of your possessions. Okay? Malinaw po ba tayo? Parehas ba tayo ng Biblia na binabasa? Baka libro ng Mormon siya binabasa mo o kaya libro ng mga Muslim, yung Quran. Dapat parehas tayo, ha? Okay. Verse 16. Ito ngayon yung kwento. Mahilig si Jesus sa kwento. And he told them this parable. The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. Ganda, no? Sabi niya dito, mayroong isang tao na grabe, ang dami ng ani niya. Wow! Sobra-sobra! Ibig sabihin. Okay? Ito ang ginawa. Nung tao niyo, verse 17, he thought to himself, what shall I do? Ang dami-dami ng harvest ko. Ang gagawin ko? Di ba? Malibad ang problema ko. Example, sika-sika. Sika-sika siya yung problema. Ay, di ka may amis sa kwarta! At ito kasi kawan ko! Palibali, ba? Kailangan na yung problema na yun. Sipag mo yung problema ko naman. Ibanta ka, yung solusyonan. Ganun ang problema nito. Ganun ang problema ng tao nito. And what shall I do? Ito problema niya. Wala akong mapaglalagyan. Grabe, no? Ang amoy ng Panginoon ko, nagkarangal. Hallelujah. So, ganali di baga, malmalan kayo, Jan Torres. Sabi ko niya ito.
Amen. But it's a story. Remember? Okay, verse 18. Let's go to verse 18. Then he said, this is what I will do. I will tear down my barns and build bigger ones. And there I will store my surplus gain. So, ang gagawin daw niya? Okay. Sisirahin ko yung maliit at gagawa pa ako ng mas malaki. Okay. And verse 19, ito ang gagawin niya. And I will say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry. Grabe. Isipin mo. Ang sarap ng buhay. Sabi niya, wala na akong gagawin kundi kumain, matulog, at magsaya. Grabe. Sabi ko, Lord, hindi mo ba plano yun? Yung kumain, matulog, at magsaya na. Walang problema. Di ba? Isipin nyo na. Come on, think for a moment. Tignan mo yung sitwasyon nung kinikwento ni Jesus. Ang problema mo, wala na yung nakakakanto yan. Makapakalaw lang din noong abasa yung istorya last week, si Bill Gates, ang isang kayamanan niya doon, buong mundo, binibisita ang Pilipinas. Isang kayamanan. Okay? Tayo isang kayamanan. Sige may ibaga, hanggang mga may kaapu-apuan ko wala rin kwartada. Balot si magkatuunan na may interview ito sa paninang may kwarta, singwan ko. Ito gala may inintang ko mulang laban karamay anak mo na kailangan ng trabaho rin ng buhay. Kailangan nilang pagtrabahuan. Sabi ko. At anong gagawin niya? Pinapamulgod niya yung pera niya. Ngayon, ang ginagawa niya. Ngayon, grabe sigwan to. According to nagbalita, 2 hours po siya na nag-spend sa Los Baños. Kasi sa Los Baños, nandyan po yung tinatawag natin na IRI. Ano yung ibig sabihin ng namin? International Rice Research Institute. Okay? Yun po ay doon ginagawa po yung mga magagandang budget ng palay. Nag-i-invest po doon, nagbigay po si Bill Gates ng $20 million doon para lang hanapin yung tinatawag nilang golden rice. Ang golden rice, ang principle ng golden rice, yung konting tubig lang, mamumuhay na siya. Yan ang kanilang ginagawa. Diyan po nire-research yun sa Los Baños, sa Pilipinas. Kasi yun ang panlaban nila sa gutom sa may mga bansa ng Africa. Naintindihan nyo? Sabihin mo sa katabi mo, napakayaman talaga ng Pilipinas. Dito ginagawa yung mga magagandang butil ng palay. Of course, may ginawa pa siya na isa. Pumunta siya ng Palawan. Ang sabi doon sa balita, balak niya mag-invest. Bumili ata ng isang island sa Pilipinas. Okay? At hindi nahalata ng media. Kasi hindi ka daw makakalakit Nalaman na nila na nandito siya dahil lumapag ang kanyang sariling aeroplano. Galing, ano? Now, sabi niya, alam mo, napakayaman siya. Sabi niya, ipapamigay niya karamihan ng pera niya para tumulong. Grabe yan, no? Okay, ganda ng kanyang heart. Sabi ko, bakit siya hindi dumaan sa Academy of Presidential? Sabi ko, hallelujah, joke lang. Kaya dito sa one point, great life, takot na pakaraming tulong, yung magagawa niya sa akin. Amen. Hallelujah. Okay? So, sa madaling sabi, ito po yung balik po tayo sa kwento, sabi niya, okay, sobra-sobra, I will take life easy, eat, drink, and be merry. So, sa madaling sabi, nakaplanado na lahat ang buhay niya. Itong kwento natin. Verse 20, sabi, but God said to him, you fool.
Anong ibig sabihin ng fool sa Tagalog? Sira-ulo. Sira-ulo ka, sabi niya. Ito pa, sa diyan Pangasinan, makulang-kulang ka o sa lingwahe ng mga taga-Malasigi, ang bagal ka. Yun ang ibig sabihin. O sa atin, atamis ka, di ba? Yun ang ibig sabihin. Yan ang pinagkawag sa kanya ng Diyos. Sabi ko, paano nangyari yun? Sabi niya, this very night, your life will be demanded from you. Grabe, sabi ko, wala naman siya nagkirapyan doon. Yung nga lang, masyado siya kasi makasarili. Kaya doon pala makita mo, hindi yung will ng Panginoon na magiging makasarili ka. Amen? Amen? Diba? So ito ang nangyari. Sabi niya, akala niya, kontrolado niya ang buhay niya. Hindi niya alam, everything is in God's hand. Amen. At ito ngayon, ang sinabi ni Lord, makinig kayo, kasi dito ko nakuha yung pamagat ng ating sermon. Sabi niya, this is how it will be with whoever store up things for themselves, but is not rich towards God. Amen. Ibig sabihin, though ang dami niyang ipon, ang dami niyang surplus, pulubi siya sa harapan ng Diyos. Kaya yung mensahe natin, kailangan yumaman ka sa Diyos. Hindi yumaman sa pera lang. Amen. Of course, gusto ko rin yumaman kayo, pero hindi lang po yun. Okay? Next slide, bro. Ngayon, nabasa na po natin yung salita ng Diyos. That's where ang tanong na yun, how do I get rich towards God? Paano ko yaman para sa Diyos? Okay? Amen ba? Okay, let's number one. Are you ready? Dalawa lang to. Get rich in His Word. Amen. Sino dito nagpapasa talaga ng kanyang Biblia? Pakita sa akin. Yung mga ipapakit ayaw ng basahin. Okay? Ang pinakasikat ngayon na isa sa pinakasikat ngayon na nagle-lecture tungkol sa successful, tungkol sa management, tungkol sa leadership. Siya po ang isa sa pinaka-successful na tagapagsalita at tagapagmanunulat. Ang pangalan niya ay John Maxwell. Kung titignan mo sino si John Maxwell, isa po siyang dating pastor. At lahat ng libro niya, makinig kayo, ay galing sa Biblia. Lahat ng principles na tinuturo niya ay galing sa Biblia. Example ng kanyang libro tungkol sa business. Sabi niya, there's no such thing as business ethics. For those who are in the business, there's no such thing as business ethics. There's only one rule in business. Gusto niyo malaman kung ano yung rule sa business? Sino gusto malaman? Sabi niya, do unto others what you want others do unto you. Saan galing yun? Saan galing yun? Yes. Gawin mo sa ibang tao ang gusto mong gawin nila sa iyo. Yun ang business ethics principle niya. Isa lang. Ayan. Kung gusto mong nakawin yung ibang tao, di na nakawag ka rin. Ganun lang. Kung gusto mong isahan yung mga ibang tao, isahan ka rin. Hello? Naintindihan mo na and yet, alam mo, kitang-kita yung libro niya. Saan galing? Galing sa salita ng Diyos. Guys, the Word of God, ito hindi mo kayo mabuti. May konting problema tayo eh. Alam niyo kung bakit? Kasi, ang iniisip natin na
ang salita ng Diyos pang Sunday lang. Di ba? Sino dito naisip? Naghihilisan ng simba. Pupunta ako ng church para mabawasan yung kasalanan mo. Sabi ko, hanggang Sunday lang ba? No, the Word of God should transform your life. Amen? Amen ba? The Word of God should be the one to literally will make you successful and prosperous. Ang problema, pag Sunday lang kasi yung salita ng Diyos, tapos pagdating ng Monday, ay, parang nag-iibang tao. Di ba? Pagdating ng Sunday, wow, medyo holy ka. Holy ko nun. Pagdating ng Monday, bakit nag-iiba na? Sabi mo, nasaan na yung effect ng salita ng Diyos? Nalaglag ba? Nawala bigla. Pagkatapos siya sabi, ay, salamat, asumpal na sa kwento ng pastor. Okay? Tapos pag-uwi mo sa bahay, parang wala na nangyari sa'yo. Hey, it doesn't work that way. The Word of God is like a seed. It will be planted in your heart. And when the Word of God grows, ano nangyari sa'yo? Pinabago mo niya. Amen ba? Ano babaguhin niya sa'yo? Limanin mong pananaw. Amen. Amen po ba? You get wage towards God by faith in His Word. Because God and His Word is one. At ito pong sinabi niya, all things will pass away. All things. Yung tricycle mo, yung motor mo, yung sasakyan mo, yung building na ito, mawawala lahat ng mga ito. Pero sabi niya, but my Word will never pass away. Ganun kahalaga yung salita niya. Amen. 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 Kung mahalaga ang salita ng Diyos na pwedeng bumano sa atin, ay kapatid, basahin natin. Nagdaman tayo. Bakit? It will change you. It will change you. Challenge. Mamaya may challenge sa iba. Pero ako may challenge sa inyo. Listen guys. I-apply mo. Sumunod ka sa salita ng Diyos. Yayaman ka. Yan ang totoo. Magiging successful ka. Basta sumunod ka lang. Amen. Amen. Ang problema kasi, magaling tayo masyado eh. Pinagdidibatihan natin ang salita ng Diyos. Sa sobrang galing natin, ang pinagdibatihan ng salita ng Diyos, hindi na natin ito sinusunod. Kasi magaling. Ano nangyari sa'yo? Hindi nagbago ang buhay mo. Bakit? Hanggang debate ka lang. Hindi. Importante, sumunod tayo. Sabi mo sa katabi mo, importante, sumusunod ka. You have reached His Word. Amen ba? Di ba yung slide na ito? Na next. We feed our bodies, but not our mind. We feed our bodies, but not our mind. Okay? Ulitin ko ha. Minsan mahilig tayo makainin natin katawan, pero hindi ang ating isipan. Hindi ba? Subok. Subukan ha. Pag-isip nyo ng umaga, sino dito nag-iisip almusal agad? Uy, ayaw umaga. Praise God. Ang iniisip mo, manululutuin mo agad, almusal. Di ba? Come on. Hello? Di ba? Sino dito pag-isip ng umaga, ang kinukuha yung kanilang cellphone o tablet. Diba? Tapos, pag bubuksan, status. Akala ko, yung hinasaktan eh. Smartphone, saka tablet. Akala ko, Bible na, bubuksan. Yung pala, okay. May nakalagay, 5. Ano kaya? Sino kaya?
agad ng check. Hindi. Dapat ang muna, pagbuwas mo, salita ng Diyos. Amen ba? Amen ba? Kapatid, kailangan mabago yung pananaw mo. Amen. Kung hindi mabago ng pananaw mo ang salita ng Diyos, huwag mo asahan na asenso. Are you with me? Are you with me? Oo. Panahon na maging seryoso tayo. Kasi kung hindi kayo seryoso sa salita ng Diyos na pinipitch namin every Sunday sa inyo, sabihin ko sa inyo, totoo, magsasayang lang kayo ng oras na pamasahe. Wala nangyayari sa inyo. Amen. Amen ba? It's important for us. Because whether we like it or not, makinig po kayo, the Word of God will influence your mind. And when the Word of God influences you, every decision you make, bawat decision na gagawin mo sa buhay, ay ini-influensya ka ng salita ng Diyos. Ano mangyayari? Magtatagpay ka. Magtatagpay ka. Bakit? Kasi ang decision mo tama. Amen. Ang salita ng Diyos, binabago niya yung tungkol sa pananaw mo sa sarili mo. Ang sarap mag-minister sa hot pointers sa mga kabataan. Kasi pagpasok nila sa hot point, grabe. Sablay lahat ng pananaw nila sa kanilang sarili. Pagdating ng disciples sila, umayos. Hindi ba? Then suddenly, nung natanggal yung mga maling pananaw sila sa sarili nila, lumabas ang kanilang potential. Ang galing-galing pala nila. Wow! What transformed them? The Word of God. Ang salita ng Diyos. Amen. Ang salita ng Diyos ay tumatanim sa puso natin ang isipan. Sabihin mo sa katabi mo, ang salita ng Diyos tumatanim. May kunting problema pero ang salita rin ng kapitbahay mo ay tumatanim din sa'yo. Sa salita ng kapitbahay mo, kung tatanong mo din siya, lalo na ang ibang mga birthday ka din. Katunsirin, mas maranap mo dano kung kami puso ko na may isipan mo. Tanto'y salita ng Diyos. At kung tumo, maraming negative. Amen! Amen! Palapakalaga ng Panginoon. Hindi ka madaling makapagpuhan. Bakit? Eh, punong-puno yung ano. Sasabihin mo, sorry, negative seeds. Wala kang place dito sa puso ko, saka sa isipan ko. I don't have time to think about you. I'm busy thinking about what the Word of God says. Amen! Dapat ganun tayo. Amen! Tingnan mo kaya, ano kayo mangyayari sa'yo pag ganun ang pinapapasok mo sa isipan mo parati sa puso mo? Isipin nyo lang. Ano kayo mangyayari sa'yo? Okay? Kaya sabi mo, kapag ganda, ang ibig sabihin ng salita ng Diyos kung itangkanin. Diba? Remember the parable of the sower? Wala yung manan. Paano? Okay? Ang do'y tawag sa aking mga tanan. Mananana. Diba? Oo, diba? Ba't kayo napatawad mga taga-Pangasinan? Yung mga Pangasinense. Diba? So, kapatid, magpapatanim ka na rin na. Magpapatanim ka na ng salita ng Diyos. Amen! Amen po ba? Ang problema natin sa ang dami namin inaayos na buhay. Kasi ang nangyari sa kanya, maayos na siya. Nagsishare na siya sa harap ng kanyang testimony. Biglang na pala, ano nangyari? Ay, nataniman.
Ano natanim sa kanya? Nataniman ng negative. Sino nagsabi sa kanya ng negative? Sige nito ganyan. Laging kanya pinag-iwalahan. Kapatid, alam mo yung nataniman ng negative? Hindi umasinso. Ang ganda yung kawawa yung buhay niya. At makinig kayo dalagay mo. Yung mga taong kawawa ang buhay nila ay hinihila ka ng mga yun. Makinig kayo. Hihilaan ka rin nila na maging miserable rin ang buhay mo. Kaya mag-ingat ka. Amen? Magtataka ka. Gusto nila, ipapaka nila sa level mo. Kaya huwag kang magpapatalim. Okay? Magpapatalim ka na nila yung salita ng Diyos. Tignan ninyo. This is an experience. Nagpapay ako ng experience. Sabihin nila, namin sila kung maniwala kayo. Tapos biglang makalik ng huwag na yung negative nyo. Bagsak ko rin. We start off over again. Di ba? Naniwala na Nagpapay na ng salita ng Diyos. Mga kapatid, that's what the Word of God. The Word of God is so powerful. It changes lives. And up to now, it's still changing lives. Okay? Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah. So get rich with the Word. Puno-puno ka ng salita ng Diyos. Kapatid, walang ibang papupuntahan ka, kundi pag-angat, pag-sinsulat. Amen. Amen po ba? Yeah, tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kumanda ka. Sabi mo sa kanya, ito na yung pag-asenso mo, pag-aarap mo. Amen. Sarap ending na. Pag nakikita mo yung kapatid mo sa Panginoon, grabe, may negosyo na siya. Galing. Nice. Nagkakapupo na siya. Wow! Amen! Ang galing. Ako natutuwa ako sa mga yun. Wow! Ang laki na ng sahod niya. Wow! Ang galing! Ibig sabihin, malaki na rin ang times niya. Amen! Amen! Amen ba? Oo, kaya pag tinitignan ko yung mga times per pag may nakita ko, wow! Masinso na! Dati, 10 lang binibigay ito, may 100 na. Woo! Amen! So, susunod, 1,000 na ito. Di ba? Why? Because we want to see you becoming successful, my dear friends. Amen. Kasi yun ang pamantayan natin, na tayo ay umasenso. Why? Because the Word of God is now taking root in your heart. Okay? Once the Word of God, listen, there will always be blessing when you obey the Word. There will always be. Hindi ko na kailangan ilang word yan. Marami yan sa salita ng Diyos. We love blessing. Di ba? We love blessing. Amen? Okay. Amen. Ako, I love blessing. Okay? But the blessing comes when you obey the Word. The Word. Yeah. Mga kapatid, feed your mind with the Word of God. Feed your mind with the Word of God. Amen ba? And you will see, it will change you. Mapag-uwi ka na. Next, how do I get rich towards God? Okay, get rich by discipling people. Now, hindi mo mahirap na mag-disciple. Madali lang. Sabihin mo, madali lang. Okay? Paano ba, Pastor? Madali lang. Kung anong mayroon ka, i-share mo lang. Ulitin ko. Remember kanina? Ang kaya mo lang ibigay yun, mayroon ka. Now, at the moment na binigay mo yun, na-influensya mo na yung buhay ng isang tao at siya po ay unti-unting nadidisciple mo. That's why, si Jesus, nung malapit na siyang bumalik sa Ama, pumunta ng langit, ang kanyang muling bilin is to go and make disciples. Paano natin mabaguhin ang Pilipinas? Mag-disciple tayo. Amen ba? Amen po ba? Pastor, hindi ko pa lang magpa-disciple ka. Okay? Tingnan niyo itong sinulat ko next sa slide.
Okay? Always spend your time with people who will challenge you and lift you up. Amen? Amen ba? Mas maganda na parami mong kasama yung mga tao, ita-challenge ka nila at itataas ka nila. Amen? Amen po ba? Kaya yun ang dahilan kung bakit hindi na ako nakikipag hindi ako sumasama sa mga istampay na nag-iinuman. Bakit? Wala akong matututunan doon. Yan ang totoo. Di ba? Kung ibibigay ko rin lang naman yung time ko, yung panahon ko, ibibigay ko na sa mga bagay na may matuturan at nililipat sa akin. Amen. That's why ganun kahalaga ang self-group. Sabi mo sa katabi mo, ganun kahalaga ang self-group. Sa self-group, tinutulungan ka namin i-challenge at umangat. Amen ba? Amen. Pag tinutulungan ka umangat, magpaangat ka. Sabi mo sa katabi mo, magpaangat ka. Hindi yung, alam mo yun, may mga tao, sige lang, brother Ruby, sige lang, brother William. Ang bigat-bigat, magpaangat ka kasi. Di ba? Pag hinihila ka ng leader mo ng mga, magpaangat ka. Amen. Pag sinabi ng leader mo na, kaya mo magkaroon ng tricycle, magkaroon ng motor. Amen! Hindi yung, hindi siguro, brother. Kasi hindi naman suat. No, magpaangat ka. Amen. Kasi nasabihan ka ng leader mo na, kaya mo mag-negosyo pag-umpisa. Ako natatakot na. Kapatid, magpaangat ka. Amen. Amen po ba? Amen. Yan, ganito kasi minsan masyado na tayong komportable sa nasanay na tayo sa kahirapan, sa komportable ng buhay. Agad di pa tayo, Pastor. Kasi patakot na, Pastor. Okay? Ang mga mong gabay sukir, ang mga gabay na may lima, yung anak ni Siga, gabay mo takar. Kaya ano nakakalaman? Hello? Amen! Amen po ba? Okay? That is discipling. Discipling is helping people to get out of their misery, to get out of their poverty, to get out of their wrong thinking. Amen! Nakaka-challenge. Pero pag nihangat mo sila, ikaw na nag-disciple, matutuwa ka. Amen. Di ba? Okay. Masaya kaya yun. Masaya kaya. Okay. Amen mo ba? I remember nung nag-umpisa Rock Point, hindi ko rin nag-umpisa kami saan ba yun? Nag-rep kami sa United Way. Tapos, binunggay na namin United Way. Napunta kami sa Girl Scout of the Philippines. Okay? Tapos, hindi available yung Girl Scout. Doon kami sa Manila. Napunta mo yun sa may likod ng Kapitolyo. Tapos, nagbukas yung magsaysay. Ngayon, sa PDTC na. Okay, noong araw, struggle sa pag-rent ng 500 lang. Ngayon, nire-rentahan nila pangat ng pangat 2,500 a week. Astig si Lord. Amen. Bakit ganun? Kasi ang gusto ng Panginoon, umangat ka. Sabihin mo sa katabi mo, ang gusto ni Lord, umangat ka. Amen po ba? Pero itong sinisyon ko sa inyo, you take it by heart. Let the Word of God dwell in your hearts richly, sabi na. And then next, mag-disciple ka at magpa-disciple ka. Magpaangat ka, kapatid. Amen po ba? Huwag kang masanay na ganyan ka na lang. There are more to life. Alam niyo ba na kung bakit ko kayo niyayaya sa
ito, sumula sa May 1, yayain namin kayo sa Malayo Beach. Yung karamihan sa inyo, nasanay na sa San Fabian. Bitin. Tapos ganyan. Pero pag nadalo niyo yung beach na sinasabi namin, baka sasabihin nyo, buti na lang, ilayo kami pastor. Kasi, doon talaga, pag pupunta kami doon, grabe yung daan. Di ba, Christian, isang scripture. Papunta ka sa ako. Check. Gano'n yun na. Bigyan niya kasi nasumpal. Ano na rin ng William. Pero pagdating namin sa beach, grabe mo na. Kita namin. Doon namin nakita yung ganda ng Pangasinan. Baliwaan yung Pangasinan. Marang-marang sa Pangasinan. Natapos ang pagbiyan sa nananagdag mo na ba? Hindi naman siguro. Hindi ba magalang Pasko? Parang kasi. It's beautiful. Ito na ha. Ito na. Sino nakapanood na yung Finding Nemo? Finding Nemo na cartoons. Okay. Ito ang totoo. Nakakita kami ng totoong Finding Nemo dito sa Pangasinan. Nakita yan ni LJ. Alaga, totoo pala yung mga isla na yung makikipaglaro sa'yo pag hinawakan mo yung tinitirahan nila. Nakita mo mismo yun. Grabe. Akala mo sa palabas ng ito. Mayroon pala dito sa Pangasinan. Nandoon. Ewan mo kung nandoon pa. Nandoon siya sa Marcos Island. Pupunta ka sa medyo ganitong kalalim kasi may mga patutuon, may mga corals. Doon mo sila makikita. The fish. Listen ha. Nakakita kayo ng magagandang aquarium. Guys, makikita mo yun sa totoong dagat. Okay? Ganon kaganda ang Pangasinan. Pero kung sigabay mo na sa buwan, laban, ay lakaw sa Fabian. Naku, proud eh. Hallelujah. Proud. Samantala, yung pinuntahan namin sa Surit, namimigmin kami ni Dr. Romy. Nakikita ko yung isda na kumakain ng pamingwin ko. Inadad ko sana, ay sir, malalim po yan. Hindi nyo maaabot yung buhangin. Ay, ganun ba? Pero kitang-kita mo mga isda. Ganun kalinaw, guys. At sa Pangasinan yun. Sigurado ko, ulitin ko, hindi mo makikita yung sa Pangasinan. Kasi kontento ka na doon eh. Huwag kang makontento. Paminsan-minsan, okay, magpaalam ka. Amen ba? Amen ba? Oo, gastos. Puti lang naman, aanuhin mo yung gastos na yan. Kung nag-enjoy ka naman, hindi mo na makakalimutan yung naranasan mo. Amen. Amen. Ganun lang po tayo, mga kapatid. Si William, ang naranasan niya yung snorkeling. Nagsibilihan kami ng snorkeling. Ganito parang maganda ang si Makikita mo talaga eh. Nakakatawa pa nga kami. Isang snorkeling, isang yung campo. Ilan tayo? 5? O, ikaw naman. Tumingin. Tapos yung brothers, yung gagawin pa ni Gabris. Gagalit siya eh. Why? Ganun ang ganda nga. What I'm trying to say to you, mga kapatid, minsan, nasanay na tayo sa ating pinalulungkutan. Kapatid, huwag kang masanay sa pinag-iisyon na huwag kang masanay sa butikan. Ano sinasabi niya? Huwag kang masanay sa kahirapan. Amen ba? Magpaanag ka, magpag-isipin ka. Amen. Minsan sa umpisa parang, naku, hindi ka sanay. Pero yun naman maganda eh. Amen po ba? Sino dito na muna tayo pumunta dito sa church? Nasanay, asanay ka lang mula di mambaloy. Kaya sanay kilang mula, parang single. At itawag ko, pinagdan tuloy sa kalang mga, ang dumi. Nung tignan naman tourist, ganoon kayo pag hindi tayo pumunta dito sa tourist, hindi kayo bumili ng sasakyan, pati ng tricycle. Buti na lang pumunta tayo dito dahil napilitan kayong bumili. Amen! Palagpakan natin ang Panginoon. Ngayon, hindi pa marami tayong sasakyan.
Sinalala mo kung saan nandun pa tayo sa kabila. Dadalawang tricycle na lang ata nandun eh. Di ba? Kasi yung iba, nilalakad na lang. O, nung una, nasanay kayo sa kakalakad lang. Ngayon, sanayin mo, gusto nyo na magkaroon ng mundo, nagkaroon na. Tapos ngayon, dahil hinihila namin kayo pumunta ng beach, sigurado mo, later on, mag-di-decide kayo, magkaroon tayo ng four-wheel steam. Dahil para makapunta rin kami sa iba't ibang lugar. Oh, amen. Wala. Di ba? At least, manag na kapatid. Amen. That is getting rich for God. Amen. Hallelujah. Now, let's do it. Next step. Do it. Seryoso ako. Sabihin mo sa katabi mo, seryoso ako. Gusto mo umangat. Gusto mo yumaman sa Diyos. Okay? Hindi yumaman sa pera lang. Of course, part yun. Kasi, when you seek God first, all things will be added unto you. Amen. Pag inuna mo ang Diyos, ibibigay na lahat ng Panginoon. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, lahat. Okay? Inuna mo basta unahin ng Diyos. Now, do it. Seryoso ako. Okay? Bakit? Anong gagawin natin? Next week. Okay? Mayroon tayong 21-day challenge. 21 days. Sabi mo sa katabi mo, 21 days. Ano yung gagawin natin? Pag-pindutin ka. Post it. And then yung isa pa. Isa lang. Text it. Ano ibig sabihin yan? Umpisa bukas. Makinig kayo mabuti, ha? Makinig kayo mabuti. Umpisa bukas. Sabihin mo sa katabi mo, umpisa bukas. Lahat na nagpe-Facebook, ipopost nyo yung pinag-aralan niyo yung salita ng Panginoon sa araw na yun. Nag-Facebook ka na rin lang. I-Facebook mo na yung salita ng Diyos. Amen ba? 21 days yun. Walang palyo na. Sabihin mo sa katabi mo, walang palya. Seryoso tayo eh. Na yumaman eh. Kailangan disiplinado. Kapatid, simple lang ha. Disiplinado. Sabihin mo sa katabi mo, disiplinado tayo. Post it. Yung mga hindi nag-Facebook, text nyo. Okay, kung hindi nyo alam, yan po yung number namin ni Sister R. Kung naiiyak kayo mag-text sa amin, i-text nyo sa team leader nyo. Amen po ba? Bakit natin ito ginagawa? Para talagang sinigurado natin na gagawin nyo. Ang naniniwala, ginagawa niya. Sabihin mo, sa katabi mo, ang naniniwala, ginagawa niya. Isulat nyo, Pangasinan, maganda. Tagalog, okay. Ilocano, mabalik. Di ba? Mas importante, pastor, ang konti ng text. Sulat mo doon po. Tapos, ipananamot sa leader mo. Okay ba? Amen ba? Seryoso tayo. Gusto mo makita talaga na mag-isip nyo ng umaga, ang una nyo hawakan ay Bible. Di ba? Okay? Ay mga kayo. Umpisa nyo sa New Testament. Pag nahirapan kayo, pwede rin naman sa Genesis. Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God, the heaven and the earth. Tapos sulat yun. Yun pala ang umpisa. At least nakapag-umpisa ka na. The important thing is, gawin mo! Amen! Amen! Kung medyo nahirapan ka ba, magpaturo ka. Post nyo ha. Saan natin mo post? Sa Great Life page. Sa Rock Point page. Amen! Kaya pag hindi kayo nagpo-post, meron kayo na message na matatanggap, bakit hindi mo ginagawa nyo?
Challenge. Okay? Panahon na. Tingnan mo pag nagawa mo yun na walang palya sa 21 days, sabi ko sa inyo, habit mo na yun. Pag nagawa mo yun. Kahit hindi mo na namin sinasabi sa inyo, everyday gagawin mo na ng natural. Hindi ka naman struggle. Basta gawin mo na, dire-diretso yung 21 days. Amen ba? Mas maganda, i-post nyo, i-text nyo. Okay? Yan, gusto kong makita ngayon, punong-puno na devotion at Great Life at saka Rock Point. Facebook, punong-puno. Pag binabasa kayo na nag-post ng kanyang devotion, i-like nyo para mag-promote. Di ba? Mag-promote. Mas maganda kung mag-comment din kayo. Ang paboritong comment ng Great Life at saka ng Rock Point, Amen. Sabi ko, wala kong paano. Okay. Sabi ko, ayos buti na lang may Amen na moment. Okay? Hallelujah. This is it, guys. We are serious. Seryoso mo tayo eh. 21 days. Pero, kung hindi ka man nagte-text, hindi ka man nag-post, isulat mo sa notebook. Bumili ka ng notebook. Tapos ipakita mo sa inyo yung Peter. Ay, nagkaroon dito pala yung aking ikaw na mag-present. Okay? Amen po ba? Ngayon, kung feeling nyo, wala kang mas sige na. Amen po ba? Amen. Ngayon, pag ginagawa niyo po yun, the whole 21 days, mayroon pa isang challenge. Share it to 3 people. Ibig sabihin, ang gusto mong ibig sabihin dito, i-share mo sa ibang tao. Pwede ba? I-win mo sila. Amen. Amen. Kasi, maganda yung nagdi-devotion ka. Pero mas grabe ang impact kung yung devotion mo ay sinishare mo sa ibang tao. Grabe po yun. Okay? Magtataka ka, ba kayo, makinig kayo ang paano magtulaw ka na ani, ang devotion mo, sikat mo manay kailangan ng tumay, kaya iba magtrabaho. Magtataka ka mamaya, yung sinare mo, ano man ay problema ito may sinare mo, sikat ito yung tuban. Diba? You will never know. And you will see. God will move. God will just flow to your life. Amen ba? Okay? Yung kung pinibridge ko sa inyo, galing po yan sa devotion ko. Hindi po ako nag-bridge ng galing sa iba. I see to it that I preach. That is my devotion. Kasi nung sabi ko, Lord, kung yayaman, paano ba yumaman? So isip ako nag-isip, paano ba yumaman? Paano ba yumaman sa'yo? Hanggang mamaya, binigyan ko ni Lord ng sabi, yung nalayan mo, naging preaching mo ngayon. But I started it as a devotion. Amen. Seryoso ba kayo, kapatid? Sabi mo sa katabi mo, seryoso na ako. Hindi na ako